sasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Umasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating na si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi na umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang araw ng pasok, araw ng Lunes. Pwede ba nating pagpalain ang bawat isa? Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Maganda po na matutuhanan po natin na lumingon sa iba. Maganda po na matutunan natin na bumate sa hindi nating kakilala. Maganda po na matutunan po natin na palakihin ang ating mundo nang ito ay hindi unti-unting lumiit. Sabi nga natin, dahil sa traffic na nangyayari sa Metro Manila, paliit na ng paliit ang mundo mo. Naaalala niyo ba, nung nakaraang mga dekada, kung ikaw ay taga Mandaluyong, madali kang nakapupunta sa Malabon. Kapag ikaw ay taga Paranaque, madali kang makakapunta sa Mandaluyong o sa San Juan. Bakit? Maluwag pa ang EDSA. Ngayon, dahil sa traffic, paliit ng paliit ang mundo mo. No? Mawawalan ka na ng ganang bumiyahe. Idadaan mo na lang sa iba't ibang pamamaraan
para makausap mo. O kaya, para makita mo, magbi-video call na lang kayo. Sa mga tuwid, parang lumiliit na lang ang ginagalawan natin dahil sa hirap. No? Pero sana hindi sa ating pananampalataya o pagkilala sa Diyos. Sana hindi rin lumiliit yung ating pagkakabatid sa kapangyarihan o kaalaman ng Diyos. Sana hindi po lumiliit ang ating pananaw tungkol sa ating pananampalataya. Bakit ko po sinabi iyon? Tingnan niyo po yung Ebanghelyo. Si Jesus, muntik na po nilang ihulog sa bangin ng mga Pariseyo o ng mga Hudyo. Muntik na nilang ihulog. Kaya buti na lang, ang sabi sa bandang huli, si Jesus parang walang balakid na nagdaan sa gitna ng mga Hudyo na iyon at umalis. Pero paano nangyari ito? Bakit nakarating sa puntong ito na papatayin si Jesus? Ang kwento po natin ay tungkol sa pangyayari sa isang sinagoga. Ibig sabihin po, nandoon yung mga Hudyo, nandoon po yung mga Pariseyo, at nandoon ang Panginoon. At nagkwento ang Panginoon dahil meron siyang gustong iparating sa mga Hudyo na kanyang kasama sa sinagoga. Kinuwento niya yung dalawa na katauhan. Una, yun pong tinatawag na balo. No? Balo na sa lugar ng Sarepta. Dahil nung unang panahon, nagkaroon po ng taggutom. Dahil nagkaroon ng tagtuyot sa buong lupain ng Israel. Pero, sabi ng Panginoon, kanino pinadala o kanino isinugo si Elias? Hindi sa kahit kanino sa Israel, hindi po. Si Elias po ay pinapunta ng Diyos sa Sarepta. Ito po ay hindi bayan ng mga Hudyo. Ito ay bayan ng mga pagano. Hindi kumikilala sa Diyos, ika nga. Pinadala sa isang balong taga-Sarepta. Ano ang ginawa ng Elias o ni Elijah? No? Pagkatapos po siyang pakainin nung kakaunti na lamang nalalabi na pagkain ng balo dahil nga sa taggutom, anong ginawa ni Elias? Pinagaling niya o binuhay niya yung anak na nag-iisa nitong balong ito. Ibig sabihin, ang pinagpala, ang pinagpakitaan at ginawaan ng himala, hindi Hudyo. Pangalawang kwento, si Naaman. Sino naman si Naaman? Si Naaman po ay isang mataas na opisyal. At siya po ay hindi Hudyo. Ayan. Hindi po siya Hudyo, bagamat meron siyang katangian, meron siyang angking dangal dahil siya ay isang mataas na opisyal, ngunit meron siyang ketong, may sakit po siya. Siya ay pumunta dito kay Eliseo o Elisha. Bagamat hindi siya Hudyo, pumunta siya sa isang Hudyo, si Eliseo. At siya humingi ng tulong dahil sa kanyang sakit na ketongin. Sa bandang huli, ano nangyari? Si Naaman na hindi Hudyo ay pinagaling ng propetang Eliseo. Muli, ikalangawang katauhan na ang pinagpala, ang pinagkalooban ng kabutihan, ang ginawaan ng himala ay hindi Hudyo. Yung dalawang kwentong ito
ito po yung nag-trigger ng galit sa mga Hudyo doon sa sinagoga. Parang ipinalalabas ni Jesus, aba, hindi namin kababayan yan. Ba't yan ang kinukwento mo? Parang minamaliit mo yata kami. O binawalang bahala mo kaming mga Hudyo. Nakababayan mo rin. O sa galit, ano ginawa? Inilabas sa sinagoga, nilagay doon sa mataas na lugar ng burol, at ihuhulog ang Panginoong Jesus. At ayon nga sa kwento, hindi nangyari iyon. Ano po sinasabi? Pinapakita po ng Panginoong Jesus sa mga saserdote o sa mga Hudyo na ang Diyos ay nakasasakop sa lahat. Ang Diyos hindi pumipili ng kung anong lahi, anong kulay, anong angkan, taga saan kang rehiyon. Maaaring hindi rin siya pumipili kung anong relihiyon mo. Hindi niya sinasabi o pumipili kung kanino ka deboto. Ang Diyos ay sumasalahat. Ang Panginoong Jesus ay sumasalahat. Sa katunayan, yung kanyang krus na bitbit at naging lugar ng kanyang kamatayan ay para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi lamang sa Hudyo, hindi lamang sa Kristiyano, hindi lamang sa Katoliko, kung hindi sa lahat-lahat. Ang Diyos ay sumasalahat. Ang ating pananampalatayang Katoliko, dapat po ang pananaw natin hindi makitid. Ang pagiging Katoliko Kristiyano dapat nagpapalawak ng ating mundo, hindi nagpapaliit ng ating mundo. Kailangan ang pangunawa natin, hindi lang sa kapwa Katoliko. Ang pangunawa natin, kahit dun sa mga ibang relihiyon na mahilig makipagdebate. Kailangan ng pangunawa din natin ay para sa kanila. Ang ipinagdarasal natin, hindi lamang tayo-tayo na narito sa simbahan. Ipagdasal po natin yung ibang mga lahi, yung ibang bansa, na nagkakaroon ng taggutom, nagkakaroon ng mga disgrasya, nagkakaroon ng digmaan. Ipagdasal natin. Kung tama po o tumpak ang ating paniniwala, makikita niyo po yan sa inyong sarili. Mapapansin niyo sa sarili ninyo, parang ako nagiging mas mapagmalasakit sa iba. Kapag tumpak po ang ating pananampalataya, mapapansin mo, lumalaki ang mundo mo. Lumuluwag ang mundo mo. Hindi kumikitid, hindi kumakaunti ang taong nakakasalamuha. Kung hindi mas marami kang nakikilala, mas bukas ka sa pangyayari, bukas ka sa iba't ibang opinyon, bukas ka sa iba't ibang mga paniniwala. Yaan ang ilang palatandaan na ikaw ay mayroong maayos at tamang pananampalataya sa ating Diyos. Tanungin natin ang ating sarili. Ano nga ba ang mundo natin? Kumikitid ba ang ating paniniwala? Kumakaunti po ba ang taong pinagkakatiwalaan natin? Kumakaunti po ba ang tao nating maluwag na tinatanggap? Habang lumalalim po ang ating pananampalataya, ano po nangyayari sa ating mundo? Ano nangyayari po sa bilang ng mga taong ating nakakasalamuha?